karamihan sa kanyang mga kamag-anak sa Estados Unidos ay mga nurses, pinili niyang magserbisyo sa ating mga kababayan. Siguro okay lang ako sa work ko, I'm happy. Okay naman ako sa nangyayari sa akin, hindi naman masyadong naghahangad ng something else. So, nandito pa rin po ako. Sa kabila ng kawalan ng bakasyon, mas masaya pa rin ang kanyang pakiramdam. It's a different kind of happiness naman because you get to serve people, even if you're sad. So, mayroon din pros to being here during the holiday season. It's a different kind of happiness naman to serve others. Walang puknat na pagbibigay serbisyo rin sa isang pampublikong ospital sa Tondo, Maynila ang pinagkakaabalahan ni Dr. Joselito De Leon, pinuno ng Department of Medicine ng Ospital ng Tondo. Si Dr. De Leon ay dating naglingkod sa AFP Hospital sa loob ng 11 taon. Part of our oath to yung for medical practitioners na we treat patients as best as we can. Tsaka walang pinipiling oras. As long as you're on duty, you perform your job. Kaya naman isa siya sa mga hindi rin nagkakaroon ng bakasyon tuwing Pasko o Bagong Taon. Tungkulin kasi nilang bantayan hindi lamang ang mga pasyente sa kanilang pangangalaga dahil tungkulin din niyang magbigay ng prescription ng gamot sa mga pasyente. Actually, mabilis naman ng takbo ng oras, especially kung maraming pasyente. Kung marami kang ginagawa, lumilipas din yung oras. Pero siyempre, wala namang hindi malulungkot na hindi mo kasama yung pamilya mo during the holidays. But it's part of the job. Isa raw ang emergency room nila sa mga pinakaabalang lugar tuwing Pasko, lalo pag Bagong Taon. Ano pong ano nyo nun? Ano yung protocol nyo? Dapat, alin yung unahin? Yun, tina-triage din sila. Tawag namin triage. So, titingnan ko ng pinakamalala. Usually, mga gunshot wounds, yun yung mga nauna, mga nasaksak. Basta critical yung patient. Yun. Sila na lamang daw sa ospital ang nagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Pamilya na rin daw kasi ang turingan nila. Kung sino yung nandito sa ospital, nag-contribution kami or nagpa-potluck ng pagkain, especially kung Noche Buena or Medianoche. Kung walang pasyente, we also have time to celebrate, bond with each other. Standby naman lalo tuwing Bagong Taon ang mga kababayan nating bumbero. Malaki kasi ang tsansa na magkaroon ng sunog tuwing sumasalubong ng Bagong Taon. At kapag may sunog, on call at mabilis ang pagkilos nila. Isa sa mga palaging duty tuwing Bagong Taon si Fire Chief Inspector Adan Bithao. 30 taon na sa serbisyo si Chief Inspector Bithao, kung kaya 30 taon na rin siyang hindi nakakasalubong ng Bagong Taon sa kanilang bahay. Kinakailangan daw kasi siya sa pagbibigay serbisyo. Actually, nung sa 30 years namin, dahil sabi mo nga, tama ka doon, nasanay na kami kasi parang pamilya na rin sila, yung mga kasama namin. Nagsimula raw siya maging bumbero nung nag-aaral pa lamang siya ng kolehiyo at ramdam niya na ang pagsisilbi sa bayan bilang isang firefighter. Nung una, siyempre, bago ka, medyo you have to learn everything. Sabi nga pag duty ka, one of your feet was nasa delikadong buhay. Tulad ng iba, kakaibang sense of fulfillment din daw ang nararamdaman nila tuwing natatapos ang kanilang tungkulin ng maayos, tuwing nakakapula ng sunog at tuwing nakakapagligtas ng naiipit sa sunog. Magandang pakiramdam talaga. Yung halimbawa, pagkatas ng sunog, papasalamat sa'yo, papalakpakan ka pa nga ikaw rin naman magpapasalamat kasi sa tulong din nila na madali namin na apuli ang apoy. Lahat nagsasakripisyo, lahat napapagod, pero hindi ito nagiging hadlang sa kanilang paglilingkod. Patunay na sila ay aginaldong handog sa atin. Hindi man nabibigyang pagpapahalaga, pero ang kanilang tungkulin na pinagkalob sa bayan ay tila sapat na para sila rin ay ating papurihan at alalahanin na sa gitna ng ating pagdiriwang, may mga taong nagsasakripisyo para sa mapayapa at maayos na Kapaskuhan. Para sa Serbisyo All Access, June Del Rosario. Kailangan